Hi guys, welcome sa Tambag sa Tigom, ang podcast nga muhisgot sa kwarta, utang, tigom ug unsa pa na mga kalibugan in terms of financial, no? Financials nato. Kung nag-struggle ka sa budget, gusto ka mag-start og savings or di ka kasabot sa insurance o investments, naami diri para mutabang. Ako si Fräulein, nya kuyog nako si Jerosi o Benilyn. Hello. Kami ang inyong mga financial educators. So, let's start na the conversation, Ma'am Benilyn, Ma'am Jo. So, ang atong episode karon kay magstorya tag bahin getting the right healthcare. So, ang problema kay naatay daghan ko ng mga Pinoy nga one hospitalization away na lang from bankruptcy. Unsa man ni katinuod sa inyong opinion? Yes, Ma'am Frau. Um, Tinuod gid siya because critical illness can cause bankruptcy. Tinuod gid siya kay many Filipino families nga ma-hospital and then walay proper protection, walay health care. So ang mahitabo, malubog sa utang or mapugos og baligya sa mga investments. Kay mahal kaayo ang magpa-hospital karon nga panahon manggod. Yes, that's true. Yes. Mm. O tinuod jud kayo no kana ang Ma'am Jurosi kay dili lang no nga kana ang madungog nato sa social media kun dili ato gyud pong makita sa atong palibot no sa mga kasi sa kasilinganan nato ato jud ma-observe ba nga sa una dati sila nga naahan pero tungod lang sa sakit no nawala ang tanan kay mahimo man nga ibaligya ang katong nga invest kay para lang nga ibayad sa hospital. Yes. So ato jud nang nakita sa atong palibot. Yes, that's true, no? Anya ang kuan pagyud ang cost of kanang mga operation, unsa pa na mga tambal, nagsige lang gyud og kasaka. So, Yes, mao ni siya mahal ang kaayo. yes, correct niya. Daghan sa ta mga kuan mag-maintenance. So, kuha na daan sa budget, no? So, ang kani siyang atong gituki nga problema karon kay related ni sa suliran nga atong i-discuss. So, naatay suliran, no? Suliran, kuan ba na siya? Bisaya pa ng suliran. Okay. Ang kuan, no? Ang iyang problema kanang mao ni siya. Hi, I'm 29 years old. Nag-work ko no siya as a call center agent sa Davao. And then ang iyang binuwan nga kita kay 22,000. Nya, ang kaning iyang kuan, single pa ni siya, nag-help siya og support sa iyang ginikanan o iyang mga manghod. Tungod, nagsige siya og suporta sa iyang pamilya, no? Wala siya savings niya, wala pag kuno siya PhilHealth, wa sad kuno gi-offer ang ilang company of HMO. um Kuan, fortunately, no, salamat sa Ginoo, healthy pa daw siya so far, pero nakadungog man sad gyud siya ining problema ba nga kanang mga tao nga mabankrupt tungod lang og medical emergency. So niingon siya nga worried kuno siya nga what if kuno na something will happen sa iyaha? Unsa may mahitabo sa iyang whole family, mag-suffer gyud kay di ba mas murag siya may breadwinner para sa iyang pamilya. Wala ingon siya nga gusto kuno niya mag-prepare pero I don't know where to start. So unsa kuno yung atong matambag sa someone like her, no? Nga nag-live from paycheck to paycheck, how can they build a safety net without sacrificing uh, the needs of her family. So ang atong solution ana kay
getting the right healthcare. Dili lang kabaw naman tatanan nga kinahanglan gyud ta na healthcare. Pero Mm. kabaw bata kung unsa ang insaktong healthcare para nato. So mo na atong start ang discussion about healthcare atong tukion ang kaning mga klase-klase sa healthcare na atay short-term, long-term og senior healthcare. Guys, pwede mo maka-help na ko og explain bahin ini mga klase sa healthcare? Okay, so ang short-term healthcare, it is a temporary health coverage. Nganong temporary raman siya? Kaysa short-term, need siya i-renew every year. So kung makabayad ka na nga year, meaning you are protected within a year. Kung ma-hospital ka, so i-cover ka sa imo ang healthcare. Pero if dili ka ma-hospital within a year, wala na pud kay makuha balik atong imong gibayad kay short term raman siya. And then until 60 years old or until 60 years old ka magpay. So mo na siya ang sa short term. Then ang uban pud nga mga empleyado na ay short term healthcare nga ginahatag gina-provide ang ilang company. Okay, so they are protected as long as they work in that company. Then ang problema lang is pag abot sa retirement, dili na nila madala ang healthcare. So mao na dayon pud ang problema if ever nga magsakit, wala na healthcare nga magamit. Okay, so that is short-term healthcare. Thank you, Ma'am Jo. Oo, so ako apong ika-share about aning long-term healthcare. So sa akong nahibalaan, ang long-term healthcare, nagyud siya ka na ang corresponding years kung aha kataman mo bayad, no? So depende, no? Depende sa kanaang company kung aha taman ang iyahang years bayaran. Then ang nakanindot pa gyud aning kanang long-term manggod kay lifetime ang imuhang coverage, no? So kung mag-edad ka og 100 taas imong kinabuhi, so hantod kanus akwaan kaon ka ni Lord, so cover ka, no, sa kanaang healthcare, anang healthcare. Then aside sa akong hibalan ani, kani siya kanaang nanapod ni siya anong return of investment dayon napod siya kanaang life insurance, no? So mao ni siya ang akong hibalaan sa kaniyang long-term healthcare. Yes, thank you kayo, Ma'am Bern. So, ang kaning senior nga healthcare, parehas ra gyud ni siya sa short-term healthcare. Pero kung ang short-term healthcare mahal, ang senior healthcare perting mahala. Ang kaning sa name lang daano senior para ni siya sa pang senior citizens niya. Dili biya gyud siya kanang like bisag kuan lang naagyap ang uban nga mga senior healthcare products naagyapon siya kanang limit ba sa age. So naay uban nga kutob lang 65, ang uban kutob lang 75 kay ang kuan man gud sa mga Pilipino no ang kanagaling iyang sana kanang age no kanang murag longevity niya kay ang ako tong nabasahan kay kasagaran Pilipino makaabot gyud og mga 77 years old. Ang mga Pilipina kitang mga babae mas taas tag kinabuhi kaysa Sila. mga lalaki. So kanang Ah, ingana nga age nga naana ka sa 77 padung na sa 80 murag lisod na jud kaay na ma-covered og senior healthcare unless you are prepared to kanagaling bayad og perti yung dako. So murag Kan. yeah, every year magsikag bayad dako kaayo like for example no ako nagbayad kog senior healthcare sa akong mama ang iyang age karon kay 74 niya in 2 months mahimo na siya 75 niya ang every year no nagsugod wa pa siya 70 kuan pa to 26,000 yan
niabot og 30,000 next year, the next year kay 35,000, the next year kay 44,000 nya. Ang this year ang among nabayran kay 50,000. So dako jud kayo niya as kanang inigabot pa nag 80, mas mo dako pa jud kayo ang senior nga coverage. I mean ang bayad ba sa senior healthcare. So pero yung mahala. So mo na siya nga ang nakabaw na ta sa lain-laing klase sa healthcare, mo nga rin na ta sa among recommendation atong kuano nagsulti na siya suliran. Ang among recommendation is magkuha og 3-in-1 long-term care. So ato Healthcare. po ning i-discuss more no kung unsa man day ning 3-in-1 long-term care kay ato yung sutaon kung unsay mga benefits ato makuha ini. Mm-mm. So, para sa kato ang amo ang letter sender, no? So, Mhm. amo jud i-recommend ang kaniang long-term health care, especially nga 22 years old pa siya. No, yun. Ingon pa niya nga healthy siya. Kay ang kanimang long-term health care, naara siya 7 years nga bayaran. No, pitura ka tuig niya bayaran. Dayon, ang nakanindot pud sa iyaha kay 3-in-1 na siya, no? Naa na siya ka na ang healthcare karon. Dayon, pagkahuman, naapag yun siya ka ng return of investment pag-abot sa panahon kung mag-matured na ang iyahang plan. So, para sa iyang giingon nga, kanang walay assurance pa siya, no? Kay wa siya investment, ana. So, pag-abot aning maturity, so, naa siya makuha, no? Naa siya makuha additional sa iyahang pension. Dayon aside ana kung simba ko o kuhaon siya sa Ginoo, dayon naa na siya kan ang pamilya, so naa siya mabilin, no, mabilin sa iyahang pamilya. Munay ka na ang nindot sa para sa iyaha. So basin og napay makadugang si Ma'am Jo Rosie. Okay, so in addition sa giingon ni Ma'am Bern, nindot kayo ang 3-in-1 long-term healthcare. Sa Kaiser, among i-recommend sa Kaiser, kay 7 years to pay lang, lifetime ka protected. So, dahil 3-in-1 pagid siya, pag magsakit ka, naakay healthcare. Pag kuhaon ni Lord ang plan holder, naakay mabilin sa imong family. And then, pag abot sa maturity, naapog kay makuha nga return of investment nga pwede nimo siya mahimong pension. Okay, so nice gid kaayo and aside pa gyud ana, once makabayad na kag 1 year, naa na dayon kay 50 to 60,000 nga hospital benefit. So meaning pag ma-hospital ka, naa na kay magamit nga i-cover ni Kaiser iyang bayaran ang excess nimo sa example mo kung na kay PhilHealth, mo deduct sa PhilHealth and then si Kaiser na din ang mobayad sa imo ang excess. And then transferable pod siya in case something happens sa plan holder, matransfer ang plan sa beneficiary and then fully paid na din, automatic nga fully paid ang plan. So nindot gid kaayo si Kaiser kay long term gid siya, lifetime ang protection niya. Mhm. Yes. Ang akong ma-add sa no kanang just to clarify, ang katong letter sender kay 29 na siya, medyo padung na siya 30. And then at first lang yun letter sender mo congratulate jud ko nimo kay nakahuna-huna ka nga kana bang magkuha og kanang healthcare, nakahuna-huna ka nga how to ug pangutana how to build a safety net without sacrificing my family's needs. Kay sometimes man good especially ka ng mga empleyado no murag na focus lang kay sila sa ilang pagtrabaho nga sige bayad o sige suporta sa iyang pamilya, makalimtan na ang paglantaw sa kanang mga future nato nga needs. So ang katong gi-mention sad no
basin nga kanang dili na siya kung ano, pero niingon man gud to ang letter sender nga wala kuno siya na enrolled sa PhilHealth ug wala siya HMO. Kanang PhilHealth, di ba ma'am, kanang kung ano gyud na siya, required man gyud na siya nga murag Mm-mm. deduction kung employed Kung ka. So empleyado. Yes, ma'am. basin kinanglan gyud nimo kanang ipangutana na sa inyong kompanya no nga kanang ibahin nimong sa healthcare, PhilHealth dahil PhilHealth nga contribution kay mandated na siya sa gobyerno, kay importante man sad ang PhilHealth kay at least ba maka tabang-tabang sa na, in case na atay ma-hospital ta. And then ang kuan sad ang kaning sa 3-in-1 long-term healthcare, nag-mention to ang ato letter sender nga nag-live siya from paycheck to paycheck. So pasabot ana nga murag ang iyang sweldo murag igo-igo ra gyud sa panginhanglan sa iyang pamilya. So unsa ka man niya pag-afford ining 3-in-1 long-term nga healthcare na amoy ma-suggest Ma'am Bern o Ma'am Jo Rosie? Oo, nindot man pod kay kanaang para sa iyang edad karon nga 29 years old pa siya. So, pwede siya makakuha og atong pinakababa lang sa mga plan. So, which is K45. So, pwede niya nga i-monthly kay ang iyahang monthly ani kay 2,440 lang man. So, ma-afford na pud na niya. So, dapat lang yun nga gahinan lang yun na niya kada bulan, kada sweldo niya iyang yung gahinan. Kay para lang po na sa iyang future. No, kay kanang if ever og kanang maunay mahitabo sa iyaha nga naagyo siya savings every month, so mura ra gyapon siya og nagtigom. Ang nakanindot pud ana kay ang kaniyahang monthly amortization ginabutang pud na siya ni Kaiser sa mutual fund. So ang katong iyahang kana ang principal bali inigabot na sa ika 80 years, so mag-interest na to siya. Dayon ang naka nindot pa gyud kay compounded, no? So dako-dako gyud ang iyahang makuha. So mao na nga dapat iya yung gahinan. So dili siya kanaang magpanganugon ba? Magpanganugon nga ay kanang di lang sa nako ni ko anon ang ako ang healthcare karon kay sayang, no, sayang kaayo ang kanaang una panahon. Dayon pagkatapos dapat disiplina lang yun pod. Yes, tinuod yun. Okay, tinuod yun. So, in addition lang pod, para sa atong letter sender, advice lang pod nako is, iyag yung dahinan jud pod, self-discipline ra gyud kinahanglan jud ay kay, kung wala siya himuon nga kausaban karon, so, magpadayon siya nga maglisod pod og budget sa kanang iya ang sweldo nga nabilin. Dayon, hangtod nga magkaidaran siya, dili gid siya mawala sa kalisod jud, magpadayon gyapon siya to live paycheck to paycheck. So kinahanglan nagi siya himuon nga kausaban. Iyag yung need nga disiplinahon ang kaugalingon para makasave, para makakuha og healthcare. And then na may mga solusyon pod kung galisod siya, pwede man pod nga mag-increase sa iyang cash flow para maka-afford siya og kuha sa healthcare. So need siya og additional nga income. Mm. Oh, Yes, so, correct. muna- So ang opposite anang additional cash flow kay kung magdaginot. So kung Yes. palitan nga di gyud siya ganahan or wa gyud siya time mag additional cash flow, pwede siya magtan-aw sa iyang mga expenses kung unsa man joy pwede unsa na yun? Makuha. O makuha kanang naabay expense nga ma-considered na to want dili siya need Yes. nga Needs versus wants. needs versus wants. So iyang basin kanang naa siya gi-budget para pang kanang pang gimmick. So pwede na nato obsan or tangtangon kana nga budget niya atong ibalhin na nga budget sa healthcare. So Yes. duha na siya ang kuan, either mag additional income or mag
kanang Budget. ginot. Yes, mag-budget. So Yes. kana siya nga mura siya po na siya separate topic, no? So ato ng future episodes diri sa atong podcast. So before Mm. ta mo end, mag-share sad mi ninyo kung unse atong mga turning points, no? Kay kaming tulo, kaming Ma'am Jorosi o Ma'am Benilyn, naagid mi 3-in-1 healthcare, long-term healthcare. So mag-share mi ninyo nganong naka-decide man jud mi og kuha. Okay, so kung i-share lang po ang akong experience, nganong naka-decide ko nga magkuha og 3-in-1 long-term healthcare. Kay ako magong na-realize nga dili sa tanang panahon, dili forever nga able pa ko makatrabaho. Moabot panahon nga mo retire na ko o dili na pud kakaya ang ako ang lawas sa pagtrabaho kay syempre senior naman ta na nga time. Unya, kung dili ko mangandam karon dayon karon nga kaya pa nako, so mahimo kong burden sa akong anak pohon. So mao gina siya number one nga reason nga nung nagkuha ko ani. Akong gi pangandaman daan ang golden age para dili ko mahimong burden sa akong anak paabot sa golden age. So anak nga time na anay healthcare nga magamit nako, dili na siya magproblema para pangbayad sa hospital. Yes. Okay. So ako no, so way back 2017. So atong panahon na mura og ganang nahadlok ko para sa among akay. Bisan og kami sa akong husband duha mi nagtrabaho pero mura bitaw og kanaang nakita nako nga grabe ang kalisod kay kani laging kulang ta sa kanaang financial literacy, no? So kung nanggilon dinhi, loan dito kay invest og daan, no? Dayon kanang gagmay pa ang mga bata, dili malikayan nga ang mga bata pag gagmay pa dali ra mabikir. So ato din admit sa hospital, no? Then ang gisaligan kanirang PhilHealth. Dayon pagkahuman inigawas na nimo, di gyud na siya malikayan nga naa kay excess. So aha man ko makuha ana. So munglo na pug ko. Then mo to nga nakita nako what if ginagmay ra kay ni siya nga mga sakit. What if og simbak ko wata kahibalo sa umaabot. Pasalamat na lang jud ko kay na ako'y nakita. Pare sama ani atong gihimo karon no, nag-podcast, nakita nako sa TV. Nakainay naka-share about ani ang healthcare and savings. So kana ang nakita ko na nindot siya. Gusto ko ana. Gusto ko ana lagi pero unsaon nako? Mga nako na makita. So may nalanggali kay naagyoy ka na ang gipadala si Lord, no? Gipadala si Lord nga kanang nag-chat sa ako no? That is Ma'am Prowlin, no? Muto nga siya na dahil ang nag-discuss sa ako iya kong gi-sharean about aning ang kaning Kaiser, no? Dahil nakita na ko nga nindot siya pang future gud ay siya. Muna nga naka-decide jud ko nga mukuha jud og kana ang Kaiser. Kuha ko aning kana ang long-term care kay kana ang naisod manggali ko nga ginagmay kaayo ra mga kalibangan lang, mga sakit sa tiyan lang sa akong mga anak. Dayon naglisod na ko nga ang mga excess nara sa 4,000, 5,000. How much more kung dinagko na? So mauna nga kana ang naka-decide jud ko nga mukuha din og kaniang long-term care, no? Dayon karon nga na-educate nako so far if ever og naay magdaot-daot sa mong pamilya, so anang zero bill na mugawas mi sa hospital, zero bill na kay na naman yung mga health care, no? Nasayod naman mi about ani. So muna nga mapasalamaton kaayo ko about ani kay mugawas mi sa hospital wala na ang kato na lang mga personal lang gyud namo mo kanang amo ang galastuhon. Mo agree jud ko ano kanang similar mi ni Ma'am Bern sa
kanang galing murag turning point kang Ma'am Jorosi murag naghuna-una gyud siya kanang taas gid ang panglantaw no bahin sa golden years no pero back in 2012 murag dili jud ko ing ana ka maayo mo kanang panlantaw ang back in 2012 ang akong kuan adto kay mura ko unsay nga ni um distressful sa kanang mga unsa na mga healthcare mga insurance kay Mm. na-learn ako later on nga tungod ra di ay nga kulangan ko og financial education mo nang wa ko'y pagsalig sa kanang mga healthcare mga insurance companies kay kuwang ang akong impormasyon nga nakuha murag ang ako rang gipang paminaw kay unsa ray mga storya-storya des kilid-kilid so once naka-learn ko more bahin anang insakto nga healthcare insakto nga life insurance naka kuan jud ko kanang nakatuna-una ko sa akong kaugalingon ba nga at that time 2012 pila naman to murag 15 years almost 15 years na ko nagtrabaho adto nya nakahunaw ko nga asa man to akong kwarta asa man to ang katong mga 13th month bonus asa man to ang mga sweldo nganong murag ang akong savings zero man so kanang mao gyud to ang at that time sad kanang ang akong anak kay 3 years old siya adto nya murag mas focus jud ko sa akong anak ba nga kung dili ko ah, tinarong sa akong financial kaluoy sa taon sa akong anak so mo to nga ni ang ako yung unang gibuhat kay ni-attend ko og financial education class para mas makasabot ko kung unsa gyud pag-manage sa kwarta and then mo to nga from that financial education class nakahibaw ko nga naa day murag pang starter investment savings and investment mao ni siya ang katong 3-in-1 long-term healthcare kay as we discussed ganina no ah, tulo na ang iyang na tubag nga pangutana. What if you get sick na ay healthcare? What if kwaon ka ni Lord og sayo na siya life insurance? What if ka nang katong giingon ni Ma'am Jerosi mo abot na ka sa imong golden years. So na ay investment part nga pwede nimo magamit. Gamit. Oh, pwede sa siya continue as healthcare. So daghan na jud ang iyang tulo ka buok major questions in life nga iyang natubag. So mao na siya ang akong turning point sa pagkuha og um, long-term healthcare. So karon wala na tay uh, we don't have any more time no pero bahin sa kanang mga financial education ni-encourage ko ninyo tanan nga to contact us contact ni Ma'am Jorosi contact ni Ma'am Benilyn para magkuan ta maghisgot-hisgot ta more on say kanang to increase your financial literacy no so we will leave our contact details sa below. And then salamat kaayo sa pagpaminaw mga katigom hinumdumi nga ang financial freedom dili na siya instant pero posible siya basta magsugod lang gyud ta bisan gamay. Kung nakatabang ni ninyo nga episode, please share it with your barkada and then follow para sa sunod nga mga episode ma-notified mo. This has been Tambag sa Tigom. Ako si Fräulein. Kuyog na ko si Ma'am Si Jorosi, Benilyn, and Ma'am Jorosi. Amping mo o padayon sa pagkat-on o paglambo. Bye-bye. Salamat. Thank you.